At dahil konti na naman ang ating panggatong, kailangan na nating dagdagan dahil hindi pwedeng maubusan. Dahil panggatong na ang ginagamit namin sa pagsasaing at pagluluto ng ulam. Magamit din naman kami ng LPG. Kaya lang, tulad ng sabi ko noong nakaraan, mahal dito ang tangke ng LPG. Dito sa probinsya, kailangan mo ring magtipid dahil pag hindi, mamumulubi ka. Charot. At ang ganitong gawain ay hindi na bago sa akin dahil nung kabataan ko, nung buhay pa ang mama ko, sa akin lahat ng utos. Lalong-lalo na pag ang pangangahoy, sa akin lagi nakatoka. Pero wala ka namang no choice kundi sumunod. Pero nakaka-enjoy naman ang pangangahoy sa gubat dahil hindi ka naman nag-iisa. May multo kang kasama. Charot. Pero nakakatakot pa din dahil baka may makita kang ahas tapos pakainin ka ng mansanas. Tapos pagkagat mo, makakatulog ka. Tapos pagising mo, wow, nasa langit ka na. Charot. At maya-maya pa, sinampal ka na yung asawa. Dahil ang lahat, panaginip lang pala. Charot. At speaking of kasama, eto na si Cinderella. Ang asawa ko pala. Pinili niyang sumama dahil gusto niyang masubukan ang pangangahoy. At isa pa, gusto niya rin daw makakita ng unggoy. At ang sabi ko naman, ay hindi mo na kailangan panghanapin dahil nasa harapan mo na. Charot. At ang kinukuha namin at ginagamit namin panggatong ay ang paluwa ng nyog. Dahil bukod sa ito ang pinakamarami dito, mas mabilis din tong paapuyin. At isinama na namin sa pangangahoy ang pangunguha ng lukay. Lukay ang tawag namin sa natutuyo na dahon ng nyog. Nagamit namin ito sa pagsisiga para mabilis paapuyin ang panggatong. At eto na ang aking asawa. Enjoy na siya sa pagpasok ng mga panggatong sa loob ng sako. At syempre, tulad ng lagi naming sinasabi, kapag kami ay pumupunta dito sa damuhan, nag-iingat talaga kami ng sobra. Dahil baka may masalubong ka pang kobra. Dahil ngayon ay talagang nabubulabog na sila. Kaya sila ay naglalabasan at naghahanap ng bagong matitirhan. Hinako po, baka mamaya sa lalim ng gabi, kobra pala iyo ng katabi. Charot. Ay siya nga pala, sa kakadaldal ko, napuno na pala ang sako. Eto na mga kawiner, marami-rami na rin ito. At dahil puno na nga ang sako, ay may kasamang tiyonggo. Charot. At eto mga kawiner, uuwi na kami para makapag-upisa na maglabing-labing, para magsaing. Ang pagluluto gamit ang panggatong, hindi ka lamang nakakatipid, hindi ligtas ka din habang nagluluto. Dahil alam naman natin, ang LPG ay sumasabog. At sabi nila, mas masarap daw ang niluluto kapag galing sa kahoy ang apoy. At bago nga kami tuluyang makauwi, ay dumaan muna kami sa bagong kulungan ng manok. At binuhos ko muna ang ipa ng palay na hiningi ko pa sa kapitbahay. Ang ipa ng palay ay nakakatulong ito para hindi mangamoy ang dumi ng manok. At isa pa, kapag ang ipa ay nabulok na kasama ng dumi ng manok, ay mainam na pampataba ng mga gulay. Pagdating sa bahay ay agad ko naman itong inilagay. Yan, puno na ulit.